Pagbati sa lahat ng inyong mga masugid na tagapakinig. Itago mo na lang po ako sa pangalang Sandro, tubong Negros Occidental. May nais lang po sana akong ibahagi sa inyo at sa mga naririto sa channel ninyo na isang karanasang naganap ng minsan akong mapadpad sa pistahan na malapit rin sa probinsya namin. Hindi ko na lang siguro babanggitin yung eksaktong lugar at bahala na po kayong mag-isip kung saan na nga ba ito nangyari. Mas maigi na rin itago eh. Isang kaklase ng pinsan ko yung nangumbida nang minsan itong mapadaan sa bahay. Kaklase raw niya ito noong college nung nasa second year siya at tawagin na lang po natin itong Wilbert. Ayon sa pagkakasabi ni Wilbert ay mainam raw yung pistahan sa kanila at ubod daw ng saya dahil sa maraming turistang nagpupunta upang makidalo. Karamihan naman daw sa mga taong bumibisita ay maayos naman daw at nais lang ding makisaya. Total ito rin naman daw yung tunay na ibig sabihin ng pagdiriwang ng pista sa kanila. Dahil bakasyon naman po noon, ay wala rin kaming alinlangang sumama ng pinsan kung tawagin naman nating Luis. Isang ferry boat lang po yung sinakyan namin at naroon na nga po kami sa islang sinasabi nito. Pagdaong na pagdaong ay hindi namin maiwasang mapangiting magpinsan dahil sa dami ng mga taong naroon upang makipista. Pero ang tunay pala naming destinasyon ay malayo pa nga sa sentro kung saan nga nagaganap yung kasiyahan. Bali sumakay pa nga kami ng isang tricycle at umabot rin ng halos ilan pang minuto yung aming naging biyahe bago namin marating yung destinasyon na aming tutunguhan. Habang nakasakay kami sa tricycle ay napansin ko na tila ba may kung anong pinag-uusapan yung driver at si Wilbert. Pero dahil birit nga yung takbo ng tricycle ay wala akong marinig o maintindihan sa kanilang pinag-uusapan. Tanging mga pagtangu-tangu lang at pag-iling yung nabasehan ko ng kanilang pag-uusap. Nang bahagyang tumigil yung tricycle ay may portion po akong narinig sa kanilang pinag-uusapan. Kaya naman napakunot nga ako ng aking noo. Huwag kayong magpapaabot ng dilim ha. Mahihirapan ako kung sakasakaling abutin tayo ng gabi. Isa pa ay marami-rami rin akong nabalitaan sa lugar na ito. Basta mga hanggang alas 5:30 lang kayo aantayin na. Nag-aalala lang saad pa nga nung driver noon. Nung una iniisip ko na baka medyo tago talaga at liblib yung lugar na aming pupuntahan. Isa pa ay may mga rebelding grupong nagkakanlong doon kaya takot rin yung driver na magpaabot ng dilim sa lugar. Pagdating namin sa lugar ni Wilbert ay nasamyo ko na nga po agad yung amoy ng madamong paligid at amoy rin ng parang dumi ng baboy o baka. Nakita rin namin yung nagkakasayahan, yung ilang mga taong naroon at nung nakita nga kami ng pinsan ko na kakababa lamang ay nagsilapit nga yung ilan sa kanila upang kami batiin ng maligayang pista. Napatingin pa nga po ako kay Luis noon habang nakangisi dahil iniisip ko na tama pala si Wilbert na kakaiba nga at literal na masaya yung pista sa kanilang lugar. Lalo na nga at karamihan ng lumapit sa amin noon ay puro rin mga babaeng nagagandahan. Makikipagkilala pa sana kami ni Luis noon pero inawat nga kami ni Wilbert at tinatak pa uwi ng bahay nila. Kitang-kita namin yung pagkadismaya ng mga kababaihang naroon na basta-basta na lamang naming iniwanan ng pinsan ko. Habang naglalakad kami ni Luis ay ibang-iba nga yung ambience ng lugar na hindi ko maipaliwanag. Para po kaming mga artistang pinagtitinginan ng mga tao habang dumadaan. Pre, may dumi ba ako sa mukha? Tanong ko pa nga po kay Luis noon na halos maganda bali-bali na nga yung leg sa kakahanap pa rin ng magagandang babae. Dumi? Wala naman. Okay ka lang. Natatawa pa nga po niyang saad noon. Pakiramdam ko kasi parang ang gwapo ko dahil nakatingin sila eh. Biro ko pa nga po dito. Kaya naman naghagalpakan nga kaming dalawa noon sa pagtawa na agad namang napansin ni Wilbert. Kaya nga niya kami tinanong kung ano ba yung nagiging usapan namin pero umiling lang po kami pareho ni Luis at nagpatuloy na nga sa paglalakad papunta sa kanila. Sa bungad pa lang ng mismong bahay ni Wilbert, agara na po kaming sinalubong ng lola nito. Dali-dali niya kaming kinamusta at hinimas-himas sa likod. Dahilan upang mailang ako sa matanda. Apo, sila na ba yung mga kaibigang sinasabi mo na dadalhin mo dito sa pistahan? Saad pa nga ng matanda habang hinahaplos yung braso ko. Ay, sila na nga po nanang. Siya po si Sandro. At ito naman po yung pinsan niyang si Luis. Nakaklase ko nga po nung nasa kolehiyo pa. Saad pa nito habang nakangiti.
Noong una ay hinihimas-himas lang kami ng matandang babae na tinawag ni Wilbert na Nanang. Pero habang patuloy nga yung pakikipagkwentuhan namin dito, naramdaman kong tila pinipisil-pisil na po nito yung aking mga braso. Pati na rin po yung tiyan, na dahilan upang makaramdam ako ng matinding hiya. Kaya naman pasimple ko nga po siyang tinabig, ngunit hindi nagpatinag yung matandang ito. At nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa sa amin. Ramdam ko rin na naiilang na nga rin si Luis noon, dahil sa mga pagsiko-siko niya sa akin noon na parang humihingi na nga ito ng tulong. Maya-maya ay kusa namang huminto yung matandang yon sa kanyang ginagawa, at inanyayahan nga po niya kaming pumasok na sa loob ng bahay nila. Ganoon na lamang yung gulat namin ni Luis nang makitang kakaunti lamang yung bisitang naroon at kumakain. Tulad ng mga taong nasa labas, agaran din po naming nakuha yung atensyon nito, dahil upang pagtinginan nga po nila kami. Sa puntong yon ay nakaramdam na naman kami ng pagkailang. Lalo na nga nung sinimulan kaming usisain ng kanyang mga kamag-anakan. Pero upang hindi naman maging bastos sa kanila, ay magalang po kaming sumagot noon ni Luis kahit na may pagka-weirdo na nga yung mga tanungan nila. Nang makakuha na nga kami ng plato, ay nagsimula na kaming kumain habang yung mga kaanak naman ni Wilbert ay naroon lang sa may sala at nagkukwentuhan. Masarap naman po yung mga putahing nakahain doon, pero alam ko na parang kulang po ito sa lasa. Parang hindi nalagyan ng asin. Parang lahat po ng ulam na naroon ay talagang walang alat. Namin niyang ipinagtataka. Napangiti na lang kami ni Luis nang matikman yung bagoong na parang matabang pa rin. Inoffer lang din po yun sa amin ng isang kamag-anak dahil baka gusto raw naming subukan. Saan ka naman nakakita ng bagoong tapos parang walang alat, hindi ba? Dahil may pagkamitikuloso nga ako sa pagkain, inaanap ko si Wilbert upang sana'y makahingi nga ako ng asin o kahit man lang patis na pangpadagdag ng lasa, pero wala nga ito doon. At mukhang nakikipagkwentuhan siya sa ibang mga kaanak niyang naroon sa kanila. Kaya dumiretso na nga ako sa mga kaanak niyang nagtatanong sa amin kanina. Pagkasabi ko ng salitang asin, ay natahimik nga yung pagkukwentuhan ng mga ito at dahan-dahang bumaling sa akin yung kanilang mga tingin. Blanko yung kanilang mga reaksyon, na para bang may sinabi nga akong masama sa kanila. Kaya inulit ko yung tanong ko sa kanila noon. Hindi pa ako nakakatapos na magsalita, ay nakita kong pinanlisikan na nga ako ng tingin nung lola ni Wilbert. Habang nakakunot nga yung kanyang noon na parang hindi nga nito naintindihan yung bagay na hinahanap ko. Maya-maya pa, ay pumasok nga sa loob si Wilbert at dali-dali nga akong inakbayan. Sa puntong yon ay tila kumalma naman yung mga kaanak niya, ngunit nakatitig pa rin sa akin na para bang may mga nagawa nga akong labag sa kanilang mga gusto. Bert, pre, ano ba yung mga kamag-anakan mo? Bakit ganyan? Parang mga weirdo. Bulong ko pa nga po kay Wilbert noon. Pagpasensyahan nyo na. Tuwing pista lang kasi nakakakita ng ibang tao yung mga kasama ko. O nga pala, wala na kaming asin Naubos daw sa ibang mga niluto kanina eh. Ikalawang batch na raw kasi yan. Saad pa nga po nito. Sa mga kapitbahay nyo, imposible namang wala silang asin, diba? Yung pulubing ang walang makain, meron pa eh. Samantalang dito sa inyo, na magaganda naman yung mga bahay pero walang asin. Panunuyang biro ko pa nga po noon kay Wilbert, na nginitian lamang po nito. Kaya naman hinayaan na lang po namin ni Luis yon at nagpatulong na lang kami sa pagkain kahit na kulang talaga yung lasa ng kinakain namin noon. Papatapos na nga sana kaming kumain ni Luis, ay may inihaing panibago sa amin yung lola ni Wilbert. Karne po yung putahing yon na may mabangong amoy na talaga namang nakakatakam, kaya naman kahit na wala na kaming gana, ay may kung anong puwersang nagtulak sa amin o na kumain muli at tikman yung karning mamula-mula pa nga po yung kulay. Nanang, ano po bang putahe ito? Tanong pa nga ni Luis noon sa matanda. Hindi naman agad nakasagot si Nanang noon sa tanong nito. Bagkus ay tumingin muna ito kay Wilbert na para bang nanghihingi ng senyalis kung ano nga ba yung sasabihin. Dito sa amin kinilaw na karne yung tawag dyan. Karne ng batang kambing, kaya kung amuyin mo ay may pagka mabango. Pero sasabihin ko sa inyo, masarap naman ito dahil yung mga taga dito lang sa baryo yung gumagawa ng putahing ito. Mayabang naturang pa nga ni Nanang sa amin noon. Dahil sa sinabi niya ngayon, ay naintriga nga kaming dalawa ni Luis na tikman yung putahing nakahain.
Alam kasi naming may kanya-kanya talagang mga putahe na sa mga ganong lugar mo nga lang matitikman. Sa totoo lang, mukha namang masarap yung kinilaw kahit na mamula-mula pa nga yung tekstura ng karne at may kung anong amoy na malansa. Ganyan talaga yung putaheng yan. Sige na, tikman nyo. At para malaman nyo kung gaano nga ito kasarap. Saad pa nga ni Nanang noon. Titikman na sana namin ni Luis yung kinilaw na karne nang muli ko namang tignan si Wilbert. Ganoon na lamang yung pagdududa ko sa ekspresyon ng kanyang mukha kung bakit parang takot ito na ewan. Dahil doon ay siniko ko ng mahina sa tagiliran si Luis upang bigyan nga ito ng babala. Mabuti na lamang at naintindihan naman po niya yon. Sabay naman kaming tumanggi sa alok ni Nanang sa amin noon at nagsabi na lang kami na kung maaari ay mamaya na lang namin titikman yung kanyang kakaibang kinilaw. Kitang-kita namin sa mukha ng matanda yung pagkadismaya dahil sa ginawa nga namin na hindi pagpayag na tikman yon. Gusto nga sana namin ni Luis na umalis na nga roon sa bahay nila Wilbert dahil pawirdo na nga ng pawirdo yung kinikilos ng mga kamag-anakan nito. Lalo pa kaming nakaramdam ng takot nang itanong sa akin ng isang kaanak nila na kung mawawala daw ba kami ay meron kayang hahanap sa amin doon. Mabuti na lamang at mabilis nga akong mag-isip nung mga sandaling yon. Kaya naman nakagawa kaagad ako ng mabigat na palusot. Ano po bang ibig niyong sabihing mawawala? Maglalaho na lang ba basta? Hindi po maaari yun. Yung mami ko po kasi pinsan pong buo ni Mayor. At kung magkagayong mawawala kami, tiyak po na ito yung unang lugar na pupuntahan. Dahil ito pong lugar yung pinaalam namin sa kanya eh. Saad ko pa nga po noon. Tila biglang nawala yung ngiti ng kaanak ni Wilbert at napalitan po ito ng parang panlulumo. Sa totoo lang po, hindi totoo yung mga sinabi kong yon. Ginawa ko lang po yung kwento ukol dito dahil nga alam ko na nasa tagilid po kaming sitwasyon. Ngunit dahil sa alibay ko po na ginawa, ay hinayaan na lang kaming makaalis kasama si Wilbert. Habang naglalakad kami noon, ay sinubukan naming tanungin si Wilbert kung ano nga ba yung pinatutungkulan ng isang kaanak niya tungkol sa tanong nito. Sa puntong yon, ay bahagya nga siyang natahimik at dito ay hindi na nga niya sinagot ng diretso yung aking tanong. Basta't nag-iwan na lamang po siya sa amin noon ng isang malaking palaisipan. Ayon dito, may pista raw sa kanila, kapareho ng tulad sa ating mga Katoliko, na ipinagdiriwang ng magkasabay para sa isang patron. Pero iba daw sa kanila dahil tungkol daw ito sa kasaganaan ng kanilang mahal na Panginoon na kinikilala. Bagamat hindi nga niya ibinigay yung pangalan ng kanyang Panginoon, napagtanto po namin noon na yung tinutukoy nito ay hindi kapareho sa Diyos na ating sinasamba. Kapag sumasapit daw yung kapistahang yon, ay nagdadagasaan daw yung iba't ibang mga tulad nila mula sa iba't ibang dako ng bansa upang makisaya. Kaya naman bawat isang pamilya na may kaanak na lalaking panganay, obligadong magsama ng mga kaibigan o kung sino mang makukumbida nila. Sa puntong yon, ay nanlamig na nga po kami dahil unti-unti na nga po naming napagtagpi-tagpi yung bawat senaryo na ipinababatid ni Wilbert. Itutuloy pa nga sana nito yung kanyang kwento. Pero nung makarinig kami ng magkakaibang atungal na alam naming hindi normal, ay hinatak na nga po niya kami pabalik doon sa bungad ng lugar nila kung saan nga naghihintay yung tricycle driver. Pagdating namin doon, ay naggalit na po yung driver noon dahil hindi daw kami marunong tumupad sa usapan. Kaya naman todo nga yung paghingi namin ng pasensya dito. Yung araw po na yon, yun na rin po yung huling araw na nakita namin si Wilbert. Dahil magmula po nun ay hindi ko na siya ulit nakita. Maging yung pinsan ko, nakaklase nga po nito ay hindi na rin siya nakita pang muli. Habang nasa biyahe po kami noon, sinabi po sa amin ng driver na marami raw talagang aswang sa lugar. At mukhang yung pamilya raw na aming napuntahan ay ganon din. Ilang ulit na raw siyang kinontrata ni Wilbert na maghati doon ng pasahero. Tinatanggihan ng araw sana niya pero malaki raw kasi yung binabayad sa kanya. Para naman sa mga nagtatanong kung naging aswang ba kami matapos namin kumain ng pagkain nila, ay hindi naman po. Dahil normal naman po kami ni Luis magpasa hanggang ngayon. Mukhang yung pinakain po nila ay mga normal naman sanang pagkain. Pero yung huling putahe lang po na nais niyang patikman rin sa amin, malamang ay doon na sila merong nilagay. Mabuti na lamang at hindi po namin kinain yun o tinikman man lang. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.